Nako, breaking news. Ang lakas po mangilam nito ngayon ni Tito School Bukol, no? Aktibo ngayon si School Bukol po, no? Yung hindi natin nakita sa mga nakaraang investigasyon na pagiging aktibo niya, ha? Ngayon po ay aktibo na po. Ito po, Tito Soto, pinayuhan ng mga kapwa senador maging patas sa napipintong impeachment versus versus BP Sara. Wow! Ang lupit mo namang matanda ka, di ba? Ang lupit mo. Di ba? Gusto niya payuhan yung ibang senador. Bakit? Yung bang senador, pinayuhan kayo ng Senator Marcoleta? Na? Nung nagkaroon ba ng investigasyon dun sa flood control, pinayuhan ba kayo ni Senator Marcoleta? Di ba? Hayagang kayo, kakapal ng pagmumukha nyo, di ba? Hayagang inyo pinapakita sa kanila na talagang may kinakampihan kayo. Di ba? Ngayon, wala kayong pakialam, kahit kampihan nila Senator Marcoleta, nila Senator Amy, o sino man Sara Duterte sa mga senador, wala kayong pakialam kahit kampihan nilang si Sara. Ha? Kanya-kanya na to. Hindi, bakit? Hindi na, alam mo mga kaibigan, magprangkahan tayo. Hindi na ito masinsinan. Ginawa natin masinsinan na pakiusapan, di tayo pinakinggan. Ginawa natin na makiusap tayo, di tayo pinakinggan. Ginawa natin na magalit tayo, hindi tayo pinakinggan. Yung iba, nagkanda fake news na, demanda na. May nakinig ba? Eh di ganito na lang gawin natin, kanya-kanya na lang, kampi-kampi na lang. Kung kakampi nyo si kakampi namin si Sara. Di ba ganoon na lang yon? Ganoon na lang siguro. Eh walang mangyayari. Ano, luluha kami dugo, luluhod kami para sabihin namin sa inyo na maging patas kayo? Ha? Isa na naman gusto namin mangyari. Ha? Intindihin nyo naman yung flood control, wag lang si Sara. Ha? Ang galing eh, aktibo kayong dalawa ni Pepsi sa ni si Pinky. Di ba? Ngayon, aktibo kayo kasi Sara. Sana man lang, hindi naman na kami kayo pinagbabawalan na wag na si Sara impeachment eh. Wala namang ganun eh. Ang gusto na namin sana, habang kayo, kung masigasig kayo kay BP Sara, sana masigasig din kayo sa flood control issue. Di ba? Eh hindi eh. Di ba? Nahalata namin masigasig kayo pagdating sa biruin mo, sabihin mo, may kaso yung 18 Marines, parang tapos si Pinky may kredibilidad pang nalalaman. Antigas din eh, no? Soto, pinayuhan ng mga kapwa senador na maging patas sa impeachment laban kay BP Sara. Wala ka nang pakialam. Kung sila ay BP Sara, ikaw hindi. Kung gusto mo kay Junior ka, wala nang pakialam. Kanya-kanya na to. Hindi, wala. Pasensya na kayo, mga kamunting kalaman. Pasensya na kayo. Ginawa natin lahat ng ating makakaya. Pakiusapan, santong paspasan, walang ginangyari. Pinakinggan matay ng mga to? Hindi. O, di ka to lang gawin, kampihan na lang. Para hindi na kayo mahirapan para hindi na kami mahirapan, sabihin nyo kung sino kakampi nyo. Ganon din kami, sabi namin kung sino kakampi namin. Kampi ko si Senator Marcoleta. Tapos si ibang Didi, si kampi ko. Kayo, sino kakampi nyo? Ganon na lang. Di ba, para wala, prangkahan, kasi, para lumalabas kasi, hindi mo sinasabi na kampi ka, kunwari ka pa, hindi ka Maki Marcos, pero yung kalagayan mo ngayon, ayaw mo mag-imbestiga, Pinkin, nakitang-kita naman namin. Sabihin mo na kung ayaw mo mag-imbestiga. Sabihin din namin, di ba? Sino kampi namin? Di ba? Kampihan na to. Wala nangyayari. Pasensya na kayo ha. Ginawa lahat ng paraan ni Senator Marcoleta, wala nangyayari. Di ba? Ngayon, ikaw. Di ba? Kampihan na talaga. Ito, maiba tayo. Kita naman natin to. Di ba, si Madriago, pabasa-basa pa ng script, nire-review niya. Hindi, totoo lang. Totoo to. Hindi to AI Totoo tong litratong ito. Nagbabasa siya ng script. Di ba? Kung talaga, naniniwala ako, kung talagang sa puso mo lahat yung ikaw sulat niya, kahit hindi mo ko nabasahin niya, pag tinanong mo sa akin, sagutin ko yan. Kasi totoo nangyari yan. Tandaan mo yan, Halimbawa ako, kahit lasing-lasing ka nga pumunta ka sa lugar na yun, natatandaan mo kahit hindi na ipaalala sa'yo kasi ikaw mismo gumawa. Pero kung nagbabasa ka ng script na ganito, magduda kayo. Ba't mo nire-review? Tanong kita, ba't mo nire-review? Wala ako nakitang isang bagay na nire-review, maliban na lang kung i-lecture niya. Hindi naman yan i-lecture yan Di ba? Ika-clarificatory lang yan kung totoo lahat ang sinabi mo Di ba? Kaya yan, kayo na bahala umusga dyan, no? Ito, painggan natin ang isang magaling na professor na si Prof. Malu Tikia. At sila may personal knowledge. Makikita mo doon kay Madriaga on several points, wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo doon sa yung piece of art, no? Na habang nagte-testify siya, naglabas na yung artist noon na
ng kanyang alam, personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous eh. Kasi lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahi-tahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing. Alam mo, itong taong ito si Madriaga, tapos sabihin ko sa inyo, tama si Prof. Malu eh. Magaling siya magtagpi-tagpi ng kwento eh. Porkit nakasama ka na sa kampanya, akala mo kung sino ka na. Ang taas ng pagkatao na itong taong ito. Ang taas ng posisyon niya kay Sara sa kwento niya. Ang taas ng posisyon niya sa mga Duterte sa kwento niya. Pero tanungin mo sa kulungan kung ano posisyon niya sa kulungan. Baka patukan lang, baka may posisyon siguro sa kulungan to, pero hindi to. Kung pala, dito sa labas pala, marunong ka na pinangangasiwaan mo napakaraming tao at talagang ikaw ay pinagkatiwalaan ng mga Duterte, biruin mo Duterte, pinagkatiwalaan ka, sana sa kulungan may ranggo ka. Ano ba ranggo mo sa kulungan? Wala ka ata ranggo eh. Ano ka ba doon, mayor? Di ba? Ano ka ba doon? Di ba? Baka wala ka kasi kung talagang brilliant mind ka na pangasiwaan mo mga Duterte na maayos, sana pagdating mo sa kulungan, maganon ka rin. Di ba? Magmula dun sa kung paano siya nakilala hanggang dun sa pag-aaral ni BP Sara hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa Kanino ba yan? Kanino bang ano yan? Kanino bang naratibo yan yung mahina ulo, hindi nakatagtapos? Kanino ba yan? Narinig na natin yan eh, dati pa lang eh. 'Di ba? Sa panahon ng Duterte, laging ganyan ang naratibo ng mga tao nagsasalita, lumalabas na lang bigla na mahina kukote niya, hindi nakapag-aral, tapos yung bangko kalkali, may milyon na bangko yan. 'Di ba? Kanino yan? Kayo na bahala. Sa street language, parang chapsuy na nangyari. Itapon mo lahat dyan para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Ano po masasabi ninyo na bago pa man makapagpahayag ng depensa, ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon, lalo na mula kay Ramil Madriaga, taong bayan yung unang nagdepensa sa kanya. Agad-agad, naglipa na agad sa social media ang kanilang mga mapanuri, mga pag-analisa po nila sa mga ebidensyang ipinahayag ni Madriaga po, Prof. Ano pong mensaheng sinasabi po nito? Well, at Mad, natutuwa ako kasi gising ang taong bayan, mapanuri, talagang sinundan at talagang tinitingnan nila isa-isa ang mga linalabas na supposedly evidence ni Mr. Madriaga. Talagang kita ng taong bayan na may mali sa kanyang testimonya at may mali sa kanyang mga sinasabi. At katawa-tawa ang House of Representatives kasi walang vetting na nangyari na hindi nila on their own determined ano ba yung sasabihin ni Madriaga in the case of the supplemental affidavit, no? Hindi yan kasama, hindi kalakip as annex ng complaint. At tinanggap nila basta-basta at binasa kaagad, no? Makikita naman natin yung supplemental affidavit na yun, halos sulat kamay na maraming erasures na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang tunay na istorya. So ako natutuwa dahil ang taong bayan mismo ang nagpatunay sa House of Representatives na ang source nila is very polluted. Wala Pero talaga. parang Pinagpipilit kasi dito, ito mga kasama. Gusto ko kasi paulit-ulit natin itong iparinig sa kanila, yung mga termino natin, para hindi po makalimot ang taong bayan. Kasi sa pamamagitan po ng pagtalakay na to, hindi naman to para sa akin eh. Para sa mga nakakapakinig na naililigaw nila. Ano ba maidudulot pag nailigaw nila ang tao? Mahirap, 'di ba? Tatakbo sila sa eleksyon. Pag tumakbo sila sa eleksyon at marami na daya na naman boboto sa kanila, hirap na naman ang Pilipinas, 'di ba? Hindi na umasenso ang Pilipinas dahil niya sa kakaganyan, kauuto ng mga yan, mga plastic na yan. Inuuto nila taong bayan, kagaya niyan, ginagamit si Sara, sinisiraan para hindi makaupo si Sara. Pag nakaupo si Sara, para sa akin ginhawa ang Pilipinas eh, 'di ba? Ginhawa ang Pilipinas, bakit?
matatakot lahat ng kriminal na naman kasi Duterte, di ba? Eh dito sa mga pinklawan, wala. Sa akin lang masyado sila, alam mo kasi pag ikaw presidente ka, huwag ka masyadong mabait, di ba? Hindi kailangan ng talino lang, kailangan ng tapang, tsaka kamay na bakal. Eh yung pinklawan, kamay na bakal ba yun? Rosas na kulay pink. Pusoy pa rin po sila sa kabila ng ganito po yung mga pag-question ng taong bayan kasi hindi po ba ang taong bayan yung piniplease nila na makuha yung simpatya dito sa mga payag ni Madriaga, Yun talaga yun. Prof? Tama yan, Adman, no? In terms of political, di ba meron tinatawag na court of public opinion. Makikita natin doon sa court of public opinion, talagang malala ang dating sa taong bayan nung presidenta si Madriaga. So, kung ang impeachment, sinasabi nga daw nila political process, at ang impeachment para hubugin ang isang naratibo, kitang-kita mo doon na maling-mali ang ginawa nila, una. Pangalawa, maling-mali yung mga konklusyon nila. Pangatlo, sayang ang pera ng taong bayan na ginamit dun sa hearing para lamang i-demolish na naman si Vice Presidente Duterte. Hindi nila inaalam ano ang katotohanan. Ang ginagawa lang naman nila ay binubuo nila yung isang naratibo na nais nila. Opo, at napaghahambing nga po, Prof, no, yung paunang mga aligasyon nitong si Madriaga at yung mga aligasyon naman noong Brave 18 po. Maihahambing niyo po ba sila, alin yung hindi ka panipaniwala, alin yung kapanipaniwala po, Prof? Ito para sa akin yung 18 Marine na yan, ang butas lang dyan, yung AI ko yung video nila, pati yung picture. Yun lang ang butas nila. Tapos si Pinky, nagsabi nila na walang kredibilidad. Yun lang, dalawa na yun. Maliban doon, wala ng butas. Ay, ng butas doon. Sige nga, mag-isip nga kayo ng butas doon. Wala. Pinipilit nila AI. AI yan, AI. Kahit hindi naman, kahit wala silang patuloy na AI yun, kahit hindi sila nagbibigay ng, nagpapadala ng forensic, kasi kung talagang AI yun, talagang iimbestigahan nyo, patutunayan yung AI yun, at sasabihin nyo mali kayo, AI, didemanda nyo. Di ba? Katulad ng mga vlogger ngayon, didemanda nyo. Yun ang tama. Kaso hindi nyo pinapansin, ba? Hindi nyo pinapansin. Maliban na lang, kaya hindi nyo pinapansin kasi alam nyo hindi AI yun. Di ba? Alam nyo totoo yun. Ito kay Madriaga, nahayag na lahat, open book na siya, ito na, nag-hearing na sa Congress, sa mga Kroks. Nakita ang daming butas. Di ba? Ito, paniniwalaan nyo, kukumpara sa 18 Marines? At lalabas yung Brave 18, no? Doon sa Brave 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo doon kay Madriaga on several points, wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo doon sa yung piece of art, no? Na habang nagte-testify siya, naglabas na yung artist noon na ng kanyang personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous kasi lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahi-tahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing, magmula... Biro mo yung term sharing na yan, itinanggi ng Pangulo. Doon pa lang sablay ka na Di ba? Napatunayan. Saka pa paano term sharing pay sabi mo? May ganun ba? Tingin mo papayag si BBM noon? Uy tayong dalawa, term sharing tayo Ano, niloloko yung taong bayan? Pwede ba yon? Doon sa kung paano siya nakilala, hanggang doon sa pag-aaral ni BP Sara, hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa street language, parang chapsuy na nangyari. Itapon mo lahat dyan para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Kung yan ang star witness
ng impeachment kay VP Sara, eh mahina yan. So hindi ko maintindihan kung paano pumasa yan sa substance. Hindi, Kasi kaya po masaya sa substance kasi kasi ganito yan eh. Walang kumukontra sa kanila, sila magkakampi dyan sa Crocs eh. Lahat ng sabihin ng mali ni Madriaga, pagkatakpan nila, sila magkakampi. Sila naglolokohan. Ang niloloko nila taong bayan eh. 'Di ba? Yan ang para sa opinion ko yan ha. Kasi una sa lahat, tingin nyo maraming butas yung kay Madriaga. Tapos for clarify lang pala yung imbisiga sa kanya. Di ba? O hindi pa pwede magtanong kasi pag nagtanong ka na malalim, sasabihin siya that is proving question. Di ba? So ipinapakita lang nila sa mga tao na sila ay nag-iimbestiga kuno and sila ay pinapakita nila sa tao na si Madriaga credible. At pinapakita nila sa tao na si Sara ipapahiya nila. Kaya buti si Sara hindi dumalo diyan kasi ipapahiya nila si Sara. Wala namang pinagkaiba dumalo siya o hindi eh, di ba? diba, ang kwan nila dyan pumasa sa form and substance. Ngayon tinitingnan nila yung substance, paano ka nakakuha ng 54 members ng Justice Committee na nagsabing pumasa sa substance na yung evidence rest in one person. A person who is in jail for kidnap and ransom, no? It's not something to laugh about. Pinunto na yan ni Congressman Rodriguez na he is a polluted source. Pero makikita mo talaga polluted eh. Dahil pag tiningnan mo yung allegations niya, wala doon ang tumama. So, kung yan ang basihan, at sinasabi lang nila clarificatory question. Imaginein mo pag hearing. Katawa-tawa ang mga senador pag yan ang pinasihan ng impeachment. Alam mo, kay ito VP Sara. puro clarificatory question lang yung ginawa kay Madriaga, tandaan nyo baka maligaw kayo. Pag ito dumaan sa Senado at tinanong siya, kinross exam siya, talo siya eh. Maniwala kayo sa akin, talo siya. Dito kasi mainhin lang yung mga Crocs. Hindi siya tinatanong na mabigat. That's proving question pag tinanong na mabigat, di ba? Kaya tong mama kampante siya, di ba? Kampante siya. Pero kung pag yan tinanong ni Senator Marcoleta, tamemi yan, tingnan mo. Matutulala yan. Opo, questionable rin po ba sa inyo, nabanggit nyo nga po, na nakapag-decide na sila sa sufficiency pero may pinahabol pa sa affidavit. So ano ba, kung halimbawa, kung yung hinabol questionable, so tatanggalin ba nila yung sufficiency na yun? Kumbaga kasi Admar, parang nag-judge ka na may sufficient in substance. Paano ngayon yan? Sa mga sinasabi niya, hindi mo naman pwedeng balikan na, ay sorry hindi sufficient in substance. Ay kung hindi sufficient in substance, dapat yan, hinusgahan na katulad ng paghusga kay Presidente Marcos. Di ba? Ministerial na walang basihan. Kung walang basihan, dapat tapos na yan. Pero dahil nga sa kagustuhang i-demolish ang Vice Presidente, sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Kung ang mismong taong bayan hindi tinatanggap, silang mga representante ng taong bayan, tatanggapin nila yan, hindi ba sila katawa-tawa? Oo, di ba? Kaya nga sila representative eh. Di ba? Alam nyo mga kababayan, bago kayo bumoto sa susunod, kalimutan nyo na yung mga to. Salot sa lipunan yung mga yan. Paano naging salot? Palagay natin si Sara. Sabi ko, ulitin ko ulit ipamumukha ko sa inyo Palagay natin si Sara ng urakot. And then, pagtapos ba nito, ano susunod nyo? Hindi nyo ba papasilin yung flood control? Huwag yung sabihin, uunahin nyo na kay Sara bago flood control. Di ba? Magbabagyo na naman. Di ba? Yung pera ng flood control ang mas malaki kay Sara o yan? Di ba? Dapat inuuna niyo yung flood control eh. Kung tutusin sa natural alam mo, ang masakit dyan, hindi nila binet si Madriaga eh. Kaya nga ang tanong ko dun sa chairperson, kay Congresswoman Luistro, binet nyo ba yan? Paano ang vetting na nangyari? Diba?
Tapos makikita mo dun sa Baka nga yung mga Crocs na yan may isang lugar sa Pilipinas, nagmi-meeting yung mga yan Oo, nag-uusap-usap yung mga yan sa isang bahay Ako, niniwala ako ito chorya ko lang Lahat ng Crocs na yan, ayoko na babanggit ng pangalan pero iba dyan, baka nagsasama-sama pati mga dating senador. Baka may isang hideout sila, nagsasama-sama, nag-uusap-usap Oo, tingin ko. Handa silang ipakita yung supplemental budget na post nga sa screen at sinusundan nila. So pinet nyo ba yung supplemental budget at supplemental affidavit at bakit tumanggap ng supplemental affidavit? Yun ang hindi ko maintindihan kasi pag tiningnan mo yung complaint, supposedly na andyan si Madriaga dahil sa kaalaman sa yung pondong ginamit, no? Pag tiningnan mo yung affidavit kasi, you have to inform right there sino ang evidence mo for discharge. No, so Biruin mo, ito biruin mo yung affidavit nito ni Madriaga, detalyado Di ba? Putya, ang tagal mo nakakulong. Tapos na detalyado mo pa yon yung 1.5 million 00 tapos yung nakita mo yung affidavit niya kung million nag-deliver ng ganito. Alam niya no? Talagang grabe. Ako hindi ko makakabisado yan kahit ako gumawa niya. Kahit ako hindi ko kayang kabisaduhin yung isusulat ko sa affidavit kahit totoo nangyari sa buhay. Tandaan mo yan. Mahirap yun. Di ba? Talagang kahit totoo nangyari sa buhay mo talaga, mahirap isulat yun. Makakalimutan mo yun Di ba? Sa kanya, detalyado pati mga number. Pati yung Nomu Bar, pati yung Lubao, Pampanga. Detalyado, di ba? Kaso wala lahat sa Lubao, walang mall sa Lubao, wala naman sa Nomu Bar. lumalabas, si Madriaga ba, evidence mo for all the things that he has said? Yung bang mga sinabi niya, lahat nasa complaint? Di ba, katawa-tawa talaga ang House of Representatives dyan? Kasi tumanggap sila ng, hindi naman nila pwedeng isuka yung sinabi niyan. Kasi tinanggap niya and it is part of the records. So, hindi ko maintindihan kung tutuloy pa sila dyan. Naintindihan ko na okay, ang ganito lang po tayo. Wala na. Dito talaga, sinasabi po ni Prof. Mayo Tikia na polluted source to kumpara sa 18 Marines. Yung affidavit ni Madriaga, naglalaman ng puro kasinungalingan at butas. Samantala yung affidavit po ng mga 18 Marines, pinagsisiksikan pa sa mga ahensya sa otoridad. Ngunit hindi pinaniniwalaan nila. Hindi batay sa ebidensya. Batay lang sa kanilang kalooban. Di ba? Yun ang pinagkaiba ng Madriaga. Sabi ni Malutakia dito, kumpara dito sa 18 Marines. No? Okay, maraming salamat. Isang makabulong talakayan. Paalam po sa inyong lahat.